Noong nakaraan, nagkasundo ang dalawa na magkaroon sila ng bonfire ng gabing iyon. Nagkaroon ng pagkakataon si TJ na tanungin si Hana kung bakit ito gustong mag-isa sa isla. At nalaman nito na nag-soul searching ito sa kadahilan ng pilit ito ipinapakasal ng kanyang ama. Ganun din si TJ, nalaman din ni Hana na ikakasal na ito. Bigla siyang nakadama ng lungkot at gusto niyang umiyak sa nalamang iyon. Tunghayan natin ang Kabanata 5, pinamagatang Isang Gabing Pag-ibig at Paalam. Isang umaga, nakita ng lalaki na malalim ang iniisip ng dalaga at nilapitan niya ito. "Hey Miss Beautiful, hindi naman masama ang panahon. Bakit parang makulimlim yata ang mukha mo at bakit matamlay ka ata?" Tinaasan lang niya ito ng kilay. 3 araw na silang magkasama ng binata sa isla. Wala siyang masabi sa pag-uugali nito. Mabait, maalalahanin, napakagaan kasama at mapagbiro ito. Akala niya noong unang nilang pagtatagpo, inakala niya na napaka-arugante ng lalaki. Maling-mali pala siya. TJ was lovable in every way that mattered. Nasa biranda siya at palihim niyang sinusundan ng tingin ang binata. Nasa dagat ito at naliligo. Lumapit ito sa kanya at tumabi. "Hey TJ, huwag kang tumabi sa akin dahil basang-basa ka. Mababasa mo rin ako." "So, bakit kambing ka ba dahil takot kang mabasa ngayon?" Sabi nito na sinasadya pa talaga na dumikit sa kanya. "TJ," itinulak niya ito at bila naman nahawakan ang mga kamay niya at bigla siyang napasubsob sa dibdib nito. Ilang sandali silang ganun ang ayos. Halos kayakap na siya ng lalaki. Para maitago ang pamumula niya, tinaraya niya ulit ito. "Tingnan mo, nabasa tuloy ako. Kakapaligo ko pa lang kanina." "Bakit ba kasi nagmumukmuk ka? Kanina niyaya kitang mangisda, ayaw mo. Niyaya din kitang puntahan yung parang bird sanctuary, ayaw mo din. Kahit anong activities, ayaw mo." "Ah, parang alam." "Meron ka no?" Natatawa ito. Inaatake ka ata ng mood swings. Para itong bata sa pagbibiro sa kanya. Pinamulahan naman siya. "Wala sambit ni Hana. Wala lang talaga siya sa mood at tinatabad siya kaya anong yaya sa kanya hindi niya ito pinagbibigyan. Alam na alam ko yan, ganyan na ganyan din si Camille kapag tinutupak. Mga babae talaga. Minsan ang hirap ispilingin, napaka-complicated." Sabi pa nito na nakangiti pa. Camille, sa isipan ni Hana. Napakasarap sa tainga ang pagkabigkas nito sa pangalan ng kaibigan. Nakadama siya ng konting selos. At bakit siya magsiselos ang nasa isip niya? At ngayon, kinakausap mo naman ang sarili mo. May problema ka ba? Andito naman ako kung gusto mo ng kausap. Just get lost, okay? Pinandilatan niya ito. Nagulat siya at humalakhak lang si TJ sa pagtataray niya. "Alam mo, gumaganda ka kapag ikaw nagsusungit. Siguro nagandan ako noon sa iyo sa grocery, kaya sinalubong ko ang pagtataray mo." Dahil sa biro ni TJ, parang lumukso ang kanyang puso. Kaya, smile naman dyan. "Mas lalo kang gumaganda kapag nakangiti ka," sabi pa nito. Ngumiti na siya. Muli siyang tinabihan ni TJ. "Bakit ba nagmumukmuk ka dito? May problema ka ba? Mula pa kaninang umaga ay matamlay ka na." Naging seryoso ang binata at naging concern ito sa kanya. "Wala naman, mood swings lang siguro." Biglang nagbago ang mood niya sa pagkakataon na iyon. Ngumiti siya ng totoo. "O diba, nawala ang sumpong ko?" Natatawa niyang wika at tinuro pa ang kanyang muka. "That's good." Tumayo na si TJ at sa pagkabigla niya, agad siya nitong binuhat at patakbong dinala sa dalampasigan. "Itatapon kita sa dagat." "Hey TJ!" At bigla siyang napahawak sa batok nito. TJ smiled playfully. Kumikislap ang mga mata nito sa kapilyuhan. Tila hindi man lang alintana ang kanyang bigat. "Wag TJ! Tapos na akong maligo." Tili ni Hana at nagkakawag sa mga bisig nito. Tumawa lang ito ng malakas. "Okay." Tiningnan siya nito at nakangiti pa. Nakakaakit ang mga ngiti nito. Lalo na ang mga labi na parang kay sarap hagkan. "Okay, what?" sabi pa nito. "I surrender now," sabi pa ni Hana. "Huwag mo na kong itapon.
Baka makalunok pa ako ng tubig alat. Sasama ako sa iyo kung ibaba mo ako. You promise? Tiningnan pa siya nito. Pero tila hindi kumbinsidong tanong ng lalaki. Tumango si Hana, kaya ibinaba na siya ng lalaki. Pagkababa pa lang niya, mabilis siyang tumakbo palayo rito. Nasa dalampasigan na sila at sa paglingon niya, nakita niya si Teji na nakapamaywang ito na parang nalugi ang aura. Pero nakangiti pa din. Parang bata binilatan niya si TJ. Lalo naman dumagundong ng halaklak ang binata sa ginawa niya. Lihim siyang napapangiti. Totoo pala ang kasabihan, first impression never last. At si TJ ang nagpatotoo noon. Ani, bakit akala mo ba makakatakas ka na sa akin? Tawang-tawa pa ito. The adrenaline pump in her veins nang si TJ tumakbo papunta sa kanya. Napatili naman siya habang hinahabol ng binata. Hindi dahil sa inahabol siya nito, dahil yun sa kasiyahan at excitement na nadarama niya. Takbo, Ani, takbo. Pag naabutan kita, lagot ka sa akin. Tumakbo naman siya ng mabilis sa kahabaan ng dalampasigan. Tinalunton niya iyon. Hanggang maramdaman niya ang paghawak nito sa braso. I've got you. Tuwang-tuwa ang lalaki. Napahinto na lamang si Hana at biglang napaghapit ng baywang niya palapit sa katawan nito. Hanggang maramdaman niya na lamang na nakapulupot ng braso sa baywang niya at hindi niya sinasadya nakatingin sila. Uminto ang tingin ng binata sa mga labi niya. Nabitin ang sasabihin nito. Kahit malakas ang hampas ng alon, tanging kabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. TJ, usal niya. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya na nagbabadya ng kakaibang emosyon. Ang init na katawan nito ay naghahati ng kakaibang sensasyon sa kanyang katawan. Ani, napansin niya na bumaba taas ang Adam's apple nito. Hindi aware si TJ na lalo siyang hinahapit ang katawan niya palapit sa katawan nito. Palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ani, dahan-dahang bumaba ang mga mata nito at ang muka nito sa muka niya. Palapit ng palapit. Gusto siyang hagka ng binata at wala siyang tutol doon. Gusto niyang alamin kung ano ang pakiramdam ng mahalikan nito. Gusto niya ma-feel ang mga labi nito. Matagal na niya iyon inaasam. She closed her eyes at hinintay ang paglapat ng mga labi nito sa labi niya. Amoy na niya ang mainit na hininga nito sa kanyang mukha. Ang mabangong hininga nito na lalong nagpapasabik sa kanya. Subalit dumaan ang segundo, wala siyang naramdaman ng labi at bahagya niyang naramdaman na dumistansya ito. Shit! Nagmura ito. I'm sorry at bahagyang lumayo na ito. Napahiya naman si Hana dahil bahagyang nakaawang ang labi niya at nakapikit ang kanyang mga mata at naghihintay ng paghalik ng binata. Subalit walang halik ang dumapo sa labi niya. Nasaktan siya sa pagkapahiya. She opened her eyes. Nakita niyang tumalikod na ito at nakakuyom ang mga palad nito parang nagagalit sa sarili. Sa sobrang pagkapahiya niya, napaluwa siya pero bago yun bumagsak, patakbo siyang bumalik ng bahay. Halikan sana siya ng binata pero sa kung ano ang pumipigil sa binata kaya hindi natuloy. Nasaktan siya ng sobra. Ani, tawag sa kanya ni TJ at tumigil siya sa paghakbang. I'm sorry. Kinalma niya ang kanyang sarili. Pinigil niya ang pagsigok. It's no big deal. Hindi na siya lumingon at tuloy-tuloy na siyang bumalik ng bahay. 2 araw na lang at babalik na si TJ sa Australia. Hindi mapakali at parang nakadama siya ng sobrang lungkot na naiisip niya na magkakahiwalay na sila ng binata. Nagkaharap sila ngayon sa isang mesa, isang umaga habang nag-aalmusal. Hindi pa ginagalaw ni Hana ang pagkain niya. Ani, tawag sa kanya TJ na nagpaangat sa kanyang ulo na nakayuko. Bakit? Napansin ni Hana na malalaki ang eyebags ng binata na parang hindi nakatulog magdamag, kagaya niya. Tila pareho sila apektado sa naudlot na paghalik. May problema ba? Hindi mo kasi ginagalaw ang pagkain mo. May masakit ba sa iyo? Ha? Napatingin naman siya sa pinggan niya na hindi man lang pala talaga nabawasan. May iniisip lang ako. I'm fine. Wala naman siyang sakit pero wala siyang ganang kumain. Gusto mo ba ibang ulam? Ipagluluto kita? Hindi na. Okay na ito.
Don't bother yourself, ani nito. Okay, sige, kumain ka na. Pinilit naman ni Hana na kumain, kahit parang hindi niya nalalasahan ang kinakain. Panaka-naka, nakikita niyang sumusulyap ang lalaki sa kanya na parang may gustong sabihin. Ani, kailan ka babalik sa inyo? Siguro pagkatapos na rin ng isang linggo. Wala siyang kasiguraduhan sa sinasagot dahil sa totoo, wala pa naman siyang balak bumalik ng syudad. Why you are asking? Because I think mapapaaga ang alis ko. Baka bukas, babalik na ako ng Maynila para asikasuhin ko ang flight ko pabalik ng Australia. Natigilan si Hana, biglang kinabahan. Parang nanginig ang kamay nito at itinago naman agad sa ilalim ng mesa. Bakit? I mean, akala ko isang linggo ka rito. Dalawang araw pa bago matapos ang isang linggo. Umuntong hininga ito ng malalim. Kailangan ko nang umuwi. Sa palagay ko, iyon ang makakabuti. Makakabuti? Saan? Para kanino? Naguguluhan si Hana. Tinitigan siya ng mabuti ng lalaki. May nais itong sabihin pero hindi masabi-sabi. Hindi mo din maintindihan, ani nito. Ang alin ang hindi ko maintindihan? Gustong itanong ni Hana pero hindi bumuka ang bibig niya. So, he's leaving me, sa isip niya. Ani, kung pwede bumalik ka na rin o kung ayaw mo pa, magpasama ka rito ng kaibigan mo. Hindi ko kayang isipin na iiwan kita rito na mag-isa. Huwag mo akong alalahanin, TJ. Kaya ko ang sarili ko. Parang babagsak na naman ang kanyang luha. Don't worry, hindi na ako sasakay ng rubber raft. Parang pipiyok na ang boses niya at mabilis siyang nag-excuse rito at tuluyan namang bumagsak ang luha niya. Akala niya susundan siya ng binata. Ilang sandali pa ang lumipas, hindi siya sinundan ng lalaki. Nasaktan siya. Sa isipang iyon, parang walang nararamdaman or pinipigilan lang ng lalaki ang nararamdaman nito. Broken-hearted? Tanong ng isip niya. Bakit naman? Hindi naman niya boyfriend ang lalaki. Unless she was in love with him. Nabigla at nanaki ang mga mata niya. In love nga ba ako? Napapamura si TJ habang gigil na gigil ang pagsagwan pabalik sa kanyang yate. Pagdating niya sa yate, agad niyang tinungo ang mini ref at kumuha ng pinakamatapang na alak at dinala iyon sa loob ng cabin. Diretso lagok ang ginawa niya sa buti ng alak. Habang ina-analyze niya ang kanyang naramdaman, first, inamin niya sa sarili na that he cared for Hana. Nakadama siya ng attraction sa dalaga. At kagabi, hindi siya nakatulog at buong magdamag siya nag-iisip kung bakit ganun ang naramdaman niya para sa dalaga. At hindi lang iyon simpleng pag-alala or attraction dito. It was deep like an ocean dahil ang totoo, mahal niya na pala si Hana. Kaya siya nag-aalala dito at kung bakit gustong-gusto niyang tingnan ito palagi. Kaya pala natatagpuan niya ang kanyang sarili nang humingiti kahit walang dahilan. Kung bakit parang gusto niyang mahawakan ito, mapansin siya palagi at gusto-gusto niyang mahagkan ang mga labi ng dalaga. Subalit kailangan niyang pigilan hanggang makakaya niya. Ayaw niyang masaktan ang dalaga sa bandang huli kapag iniwan niya ito dito at magpakasal sa kaibigan. Madami siyang tanong kung bakit. Kaya pala sa unang pagkikita nila ay parang may koneksyon na sila sa isa't isa. Oo, naranasan niya magmahal kay Camille, pero wala sa kalingkingan ang pagmamahal niya kay Camille kaysa kay Hana. Napakalakas ang nadarama niya ditong pagmamahal na parang gustong-gusto niya itong halikan, bawat minuto at ikulong ito sa mga bisig niya, at hindi niya pakakawalan pa. Yes, naisip niya attracted din sa kanya si Hana. Nakikita at naramdaman niya din iyon. Naramdaman niya iyon sa tuwing nakita niya ng palihim siya nitong tinitingnan at akala nito hindi niya iyon napapansin at kapag nahuli niyang nakatingin ito sa kanya kapag hindi siya makatiis na hindi ito lingunin at dahilan iyon ng pamulahan ng muka ang dalaga. Pareho silang nang nararamdaman. Maraming beses na gusto niya itong hagkan. Pero ang pagnanais na iyon ay hindi niya ginagawa kasi alam niya kapag ginawa niya iyon, hindi lang sa paghalik mapupunta iyon. Kahapon, grabing pagtitimping ginawa niya para hindi iyon mahalikan. Kahit gustong-gusto niya, hindi niya pa din ginawa.
Kasi kapag hinalikan niya si Hana, alam niya hindi lang doon matatapos yun. His feelings were so intense that it would always lead him to something beyond kissing. Kaya hanggat kaya niyang magtimpi at umiwas, gagawin niya. Kasi God knows kung patuloy ang naramdaman niya, wala na siyang magagawa kundi baguhin ang takbo ng kapalaran nila. Mula umaga at tanghali, naghintay si Hana sa pagbalik ni TJ. Alam niyang nasa yate lang ito. Hindi siya nakakain dahil sa kakaisip. Hindi niya alam kung iniiwasan siya nito, pero bakit nito iyon gagawin? Palakad-lakad siya sa beranda, nag-iisip, tinatanaw niya ang yate na kung saan andun ang lalaki. Umupo siya, niyakap ang sarili. TJ, TJ, mahinang usal niya. Itinaas ang mga paa at niyakap ang mga binti. Sabay bulong, I love you, TJ. Sabay sa pag-asang dadalhin iyon ng hangin papunta sa lalaki. Yes, she was in love with him. Kaya pala iyon ang rason kung bakit nagkakaganon siya. Paano niya ba yun malalaman kung wala pa siyang karanasan magmahal ng lubos? Napakaikli ng panahon pero nakuha niyang mahalin ang lalaki, ang lahat-lahat dito. Pero pareho silang ikakasal sa iba dahil doon mas lalo siyang nasasaktan at baka iyon ang dahilan kung bakit hindi siya hinagka ng binata at pinilit nitong iwasan na lang siya. Nagagalit siya, hindi niya malaman kung kanino. Nagagalit siya dahil parang pinaglalaruan sila ng tadhana. Naalimpungatan siya nang may biglang may bumuhat sa kanya. Nakatulog na pala siya sa rocking chair. Alam niyang si TJ yun dahil sa familiar na amoy nito. So, he came at last. Ang nasa isip niya at narealize niya na namiss niya ito ng sobra kahit alam niyang nasa yate lamang ito. TJ, umungol siya at isiniksik ang ulo sa dibdib nito. Shh! Go to sleep, baby. Mahinang alon nito sa kanya na habang naglalakad-lakad at buhat siya patungo sa kanyang silid. Namalaya na lang niya na higa na siya nito sa kama. She pretended she was still sleeping. Kinumutan siya nito at naramdaman niya ang pagtitig nito sa kanya. Gusto niyang magmulat pero pinigil niya. Pero muntik na siyang mapasinghap nang haplusin nito ang kanyang pisngi at haggan siya sa noo at ang pagbuntong hininga nito. At naramdaman niya na lamang ang mahinang yabag papalayo sa kwarto niya. Nang ma-realize niya wala na ito doon, tumagilid siya at doon humagos ang kanyang mga luha hanggat hindi na siya makatulog. Hindi siya makatulog kaya naisipan niyang tawagan ang kaibigan. Halatang galing ito sa pagtulog. May problema ka ba, Hana? Wala namang problema. I'm sorry at tinawagan kita, Ani, sa ganitong oras. Naku, walang kaso yun. Tell me, what it is? Ani ni Ani. Si TJ ba? Are you in love with him? Paano mo nalaman? Namangha niyang tanong. Natawa si Ami. Oh dear, don't forget that I've been in that situation. Alam ko ang pakiramdam na magulo ng damdamin, na nagpapabilis ng tibok ng puso kapag kasama mo o nakikita mo siya. Napagdaanan ko na yan. Magtiwala ka sa akin, na hindi makakatulog sa kakaisip magdamag. You know already na napagkasundo na ako, di ba? And, hindi mo kayang ipaglaban ang nararamdaman mo? Si TJ ay ikakasal na din. What? Nabigla si Ami. Pinaglalaruan ata kayo ng tadhana, sabi pa nito. Pareho kaming ikakasal sa mga taong hindi naman namin mahal, pero wala kaming magagawa kundi sundin ang takbo ng aming kapalaran. At bukod pa doon, I'm not sure if the feeling is mutual. Hindi ko masasabi kung ano ang naramdaman ni TJ para sa akin. Yes, he cared for me, but he never tell anything. I love him at hindi ko alam ang gagawin ko. I tell you a secret. Alam mo bang ako ang unang naghahain ng kasal kay Albert? What? You're kidding? Oh yes, narinig mo yun, di ba? Sa kabila ng pagiging arugante na Albert, natutuhan ko pa rin siyang mahalin. Mahalin ng sobra-sobra. Hanggang sa nagdesisyon ako na sumugal at itay ang damdamin ko. Sa una, ako ang naghain ng kasal. And he accepted it? Yes, pero marami pang nangyari bago kami ikasal. But in the end, Albert pa ang nagpa-propose sa akin. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo, huwag kang matakot sundin kung ano ang naramdaman mo. Take the risk because true love deserves a good fight. Sabi mo, walang sinasabi sa iyo si TJ. Well, si Albert din ganun din.
Wala siyang nasinasabi, pero ma-feel mo ang connection ninyong dalawa. Kung naramdaman mo yun kay TJ, well, it's love. Connection, yes. Naramdaman niya yun kay TJ. Hana, everything happens for a reason. Hindi kayo pinagtagpo kung walang dahilan. Dapat ba siyang umasa na may dahilan kung bakit sila pinagtagpo? Pero si TJ na nga ang gumawa ng paraan, aalis na ito, at kung malalaman niya lang ang damdamin nito sa kanya. Take the risk, Ana, take the risk. Paulit-ulit niya narinig sa kanyang isip. Nasa kwarto siya at tinitingnan niya ang wall clock, 10:30 na ng gabi. Tumayo siya at tinungo ang pintuan, subalit bago pa lang ito nabuksan, natigilan siya. Ano bang sasabihin ko? Bumalik at nahiga ulit siya sa kanyang kama. Bumalikwas, bumaba ng kama at dali-daling binuksan ang pinto para tumungo sa silid ni TJ. Humugot muna siya ng hininga bago kumatok sa kwarto ni TJ. Nakailang katok na siya, wala siyang narinig ng boses ng binata. Pero narinig niya ang yabag nito. Tulad niya, tila balisa rin ang binata. Nagising ka na pala. May kailangan ka, Ani? Tumango siya. Tell me, baby. Baby? Tinawag mo akong baby? Naiiyak niyang tanong. Tila biglang nagtaka si TJ sa tinuran niya. Nabigla din siya sa sinabi niya. Ani, hindi na niya pinatapos ang binata sa pagsasalita. Tinawid niya ang natitirang distansya sa pagitan nila. Tumiyad siya at walang pag-alinlangan, kinulong na mga palad niya ang muka ni TJ at inhalikan ito. She caught TJ off guard. Sandaling natigilan ito at agad namang tinanggap ang halik niya. Masaya si Hana nang tumugon si TJ ng halik dahil doon alam niyang mahal din siya nito dahil sa klase ng paghalik nito. TJ kissed her hungrily, claiming the fullness of her lips passionately. Pinulupot ni TJ ang braso nito sa baywang niya at hinapit siya palapit dito. Animoy kahit hangin ayaw nitong paraanin sa pagitan nila. Nang matapos ang halik, niyakap siya ng mahigpit ni TJ at parang ayaw siyang pakawalan nito. Oh baby, tawag sa kanya. Habang hinahabol ang paghinga nito, ninamnam ni Hana ang sandaling iyon. Ipinilit niya ang ulo sa dibdib ng lalaki habang yakap-yakap siya nito at humiwalay na siya sa binata. Subalit agad naman siya nitong hinapit pabalik sa katawan nito. Nakapalupot ang isang kamay nito sa baywang niya at ang isa ay nasa batok niya at unti-unting lumapit ang muka nito para halikan siyang muli. Wala itong inaksayang oras, sabik at parang uhaw. Inangkin nito ang mga labi niya na mas maalab. Para itong natakam sa pinatikim na ulam ni Hana. TJ was claiming the fullness of her lips at parang tilay naramdaman niya ang munting paggagat nito sa labi niya. Hindi siya nasaktan sa ginawa nito. Bagkus, nagdulot pa iyon ng kakaibang pagnanasa. Pinagdikit nila ang mga noo pagkatapos ng mahabang halikan. Pareho silang pinipilit ibalik sa normal ang paghinga. Bumitaw siya rito at tumalikod at nag-ipon ng lakas ng loob para sabihin ang nasa isip niya. TJ, I love... No, Annie, wag mong sabihin ang nasa isip mo. Pinutol nito ang sasabihan niya. Bigla siyang nagtaka at parang nag-init ang kanyang mga mata. Bakit hindi? Alam mo ba ang sasabihin ko? Yes, I know. Tumango si TJ. You do? Paano mo nalaman? Nagsisikip ang kanyang dibdib sa pagpipigil sa nadarama. Unti-unti naman naglabo ang mga mata nito dahil sa mga luhang namumuo doon. Annie, sagutin mo ako please TJ. Bakit sinabi mo na alam mo na ang sasabihin ko? Dahil iyon din ang naramdaman ko at itinuro pa nito ang dibdib tapat sa puso nito. Malakas na napasinghap si Hana nang marinig ang sinabi nito. Nalaman niyang mahal din siya nito ng pagtugon sa paghalik niya. Then, anong problema? Bakit ayaw mong sabihin ko? Gusto ko lang naman sabihin kung ano ang naramdaman ko. Hindi na kayang tagalan ni TJ ang pag-iyak ng dalaga. Kinulong niya ito sa kanyang bisig at pinahid ng hinalaki nito ang mga luha. Ani, alam mo ang sitwasyon natin. Aalis ako at maiwan ka rito. It's so unfair to you. Kaya please, Ani, intindihan mo ako. Pinapakiusapan mo ba akong sikilin ang naramdaman ko?
ang naramdaman natin sa isa't isa? At magkunwaring wala lang? Kaya mo ba yun? Hindi nakasagot ang binata. Kailangan mo ba talaga siyang pakasalan? Tinutukoy nito ang kaibigan ni TJ. Bumuga ito ng hangin. I have to. She needs me. Gusto sana niyang itanong dito kung nagbago na ba ang isipan nito sa pagpapakasal. Pero tumahimik na lang siya. Ayaw na niyang masaktan pa at siya din ikakasal na din. Kailangan kanya? Umiiyak siya ng napakapait. But I need you too. Lumuluhang sabi nito. I understand, TJ. I understand. Lumapit siya sa binata at yumakap ito mula sa likuran. Hindi naman nagkomento ang binata sa pagkakayakap niya. Idinikit niya ang pisngi sa likod nito. I understand the situation, TJ. Kaya nga, ang gusto ko lang hilingin sa iyo na habang may oras pa tayo, kalimutan muna natin sila. Isipin muna natin ang mga sarili natin. Alam ni Hana nagiging selfish na siya sa hinihiling niya rito. Love me for 2 days bago ka bumalik sa Australia, TJ. Ani, gulat na sambit ni TJ bago humarap sa kanya. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang hinihiling mo sa akin? Are you out of your mind? Halos pabulyaw, sabi ng lalaki. Sunod-sunod ang hagos ng mga luha niya. She was asking him to betray his future wife. Pero wala siyang pakialam. Buo na ang desisyon niya. Affair or what? Wala siyang pakialam. Pinahid niya ang kanyang luha. Yes, alam ko ang sinasabi ko, TJ. Do I have to beg sa pagmamahal mo? Gagawin ko. Parang natulala si TJ. Bumuka ang bibig ng lalaki, pero walang lumabas na kahit anong salita doon. Iwanan muna natin sila. Isipin muna natin ang ating sarili bago tayo tuluyang matali sa iba. Nalito si TJ. It's unfair to you. Ngumiti ito ng mapakla. The world is unfair. It's never been fair. Bakit tayo pinagtagpo kung maghihiwalay din tayo? Bakit mo siya papakasalan kung ako ang mahal mo? Sumigok si Hana. Huling beses ko nang itatanong ang bagay na yun. You don't have to worry, TJ. Dahil pagkatapos ng 2 araw, magiging estranghero tayo sa isa't isa. Hindi ko kayo guguluhin, dahil ako man ay magpapakasal na rin sa iba. Gulong-gulo si TJ na inihilamos ang mga palad sa muka nito. Mahal kita na kaya kong gumawa ng pagkakamali. Maybe I'm insane, pero alam mo ba na ngayon ko lang naintindihan kung bakit nagkakaroon ng secret affairs and the other woman exists? They're right, it's not always the money. Minsan, dahil din sa pag-ibig. Gumagawa tayo ng katangahan dahil sa pag-ibig at walang nagagawang utak dahil alipin ito ng puso. Hindi pa din sumagot si TJ. TJ, kung talagang mahal mo ako, palayain mo ang nararamdaman mo. Huwag mo itong sikilin. Ilang araw na lang natitira sa atin. Kung handa ka na, puntahan mo ako sa silid. My door is open. Sulitin natin ang bawat sandali na pinapahiram sa atin ng tadhana at lumabas na siya ng silid. Pakiramdam ni TJ na ipit siya sa pagitan na nag-uumpog ang bato. Ang kumitbit niya kay Camille at ang nararamdaman niya kay Hana. Hinang-hina siya na nakasandal sa pintuan. Kaya nga balak na niyang umalis para maiwasan na nga si Hana. Pero hinihiling sa kanya ng dalaga na magsama sila kahit 2 araw lang. At gusto nito na iparamdam ang pagmamahal niya. Gustong-gusto niya din iyon. Pero kapag ginawa niya yun, hindi lang siya ang masasaktan, pati ng dalaga. Ayaw na ayaw niya yun mangyari. Pero mapipigil ba niya ang umaapaw na pag-ibig sa dalaga? At kahit anong pagsisikil niya ng damdamin, pilit pa ito umaapaw hanggat napaamin siya rito. Umiiyak din si TJ. Kahit anong pilit niyang pigilan ang mga luha na naglalanda sa kanyang mga mata, ay hindi niya ito napigilan. Sobrang lungkot na niya na hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. At kung alam niya lang kung bakit nangyayari yun sa kanila. Tumayo na siya, pinunasan niya ang mga luha at tinungo ang silid ng dalaga. Binuksan niya iyon, kagaya ng sinabi ng dalaga, bukas iyon. Nadatnan niya na umiiyak ang dalaga na nakahiga sa kama. Nasaktan siya at parang pinipiga ang kanyang puso sa tanawing iyon. Lumapit si TJ sa kama at nahiga sa tabi ni Hana. TJ, umiiyak na usal ng dalaga.
Agad sumiksik sa dibdib niya ang dalaga at niyakap niya naman ito ng mahigpit. Shh, baby, stop crying, okay? Aniya bago hinagka ng ulo at hinagod iyon. Ngayong alam niya na ang pakiramdam na nasa bisig niya ang dalaga, magagawa niya pa ba itong pakawalan? Sleep now, Annie. Ayoko, baka umalis ka sa tabi ko at bukas wala ka na. Napalunok si TJ. Hindi siya makapaniwala na nagiging mababaw ang kanyang mga luha pagdating sa dalaga. No baby, hindi ako aalis. Matutulog tayong magkatabi at magigising ka na katabi mo pa rin ako. Promise ko yan sa'yo. For 2 days, anas ng dalaga. Na tila inaantok na. No, I promise to hold you until our last breath. Gusto niya sana niya iyon sabihin sa dalaga, pero ayaw niyang paasahin ito. Kahit siya hindi niya alam ang mangyayari sa hinaharap. Sleep now baby, tomorrow we will make good memories. Kinaumagahan, nagising si Hana, nakatabi niya pa din si TJ. Hindi siya binigo ng binata. Nakatulog siya sa braso nito, kaya hindi siya magtataka kung magreklamo ito na masakit ang braso. Napangiti siya sa isipang iyon. Hinaplos niya ang muka nito, ang labi, ang ilong at ang noo nito. Why are you so charming? Sabi niya. Sa pagkabigla niya, gumalaw si TJ at sa isang mabilis na galaw, nagawa nitong mapaibabaw siya nito. At dahan-dahang nagmulat ng mata si TJ. Good morning baby, nakangiti ito. Naglaglagan ang buhok niya sa mukha ng binata, kaya tinipon ito ng binata at inilagay sa likod ng kanyang tainga. Good morning too, natiling nakatitig sa kanya ang binata. Hey, pinamulahan naman siya sa klase ng pagtitig ng binata. You're so lovely, paos na anas ng binata. Dumako ang mga kamay nito sa mukha niya at hinaplos ito. Ninamnam naman ni Hana ang pakiramdam na iyon. Hindi mo alam, pero tuwing may pagkakataon ako at hindi ka nakatingin, ay tinitingnan kita. Isinasa puso ko ang bawat galaw mo, ang kibot na mga labi mo, ang lahat-lahat sa iyo. And I always wanted to kiss you. Hindi mo kailangan pigilan ang naramdaman mo, TJ. Inside her was hot, bubbling excitement that troubled along her nerves and made her skin tingle. Marahang umungol ang binata at gumalaw ito muli at sa pagkakataon iyon, pinagpalit nito ang kanilang posisyon. Siya na ang nasa ilalim ng katawan nito. Then, he showered her face with luscious kisses. Tumas ang mga palad ni Katrina at pumaloob sa buhok ni TJ. Pagkatapos noon, iniangat niya ang ulo at sinalubong ang labi ng binata. TJ drank the sweetness of her lips. Pagkatapos ay naging mapusok ito. His tongue slid inside her mouth, meeting her tongue and dwelling with it. It awakened sensations that traveled to every nerve endings. She groaned in pleasure as heat surged through her whole body. Pareho silang naghahabol ng hininga. Ayaw ng binata na tumagal pa iyon kasi baka saan pa iyon mapunta. Umalis na ito sa ibabaw niya at nahiga sa kanyang tabi. Why? Tanong ni Hana. Anong bakit? I can feel you and your need. So bakit ka tumigil? Iyon ang totoo. Naramdaman niya ang pag-iinit nito, ang pagnanasa, pero pilit kinokontrol naman ang sarili. Humalakhak si TJ, pero hindi maitago sa mga mata nito ang matinding emosyon, masidhing emosyon ng pagnanasa. We will take it slowly baby, step by step. From now, I want us to get out of this bed. Ubusin natin ang buong araw sa pamamasyal. Pamamasyal? Yes, ako na ang bahala. Ayokong mamasyal. Mas gusto ko pang gugulin ang maghapon na magkasama tayo dito. Nanghahaba na ang uso ng dalaga. Don't dare me, Miss Garcia. Baka ka magsisi. May pagbabanta ang kislap ng mga mata ng binata. Pagbabantang hindi nanakot kundi nagapahiwatig ng kapilyuhan. Her cheeks turned red. Nahiya man siya sa mga titig ng binata pero nilabadan niya iyon at ang titig nito ay pumuno ng kakaibang init sa kanyang katawan. Nakakahiya man, pero pinapantasyahan niya ang lalaki. She loved him and she desired him. Gusto niyang makamta ng isang bagay na higit pa sa halik. Narinig na lang niya ang pag-ungol ng binata. Kinabig siya nito at muling siniil ang halik. Mapusok ang halik na yun na hindi magtataka na mamaga ang kanyang mga labi.
But what the heck? She liked it. She loved it. Ginigising ni TJ ang passionate side ng pagkatao niya. Muli, tinapos na naman ng binata ang halik na iyon. Nakita ng dalaga ang emosyong nakasungaw sa mga mata ng binata. The look in his eyes was so intense, clouded with desire. Please, Ania. Please what? Tanong na paos na boses ng binata. Alam niya ang pagtitimpi ng binata. May agam-agam pa ito sa ginagawa. Please, let it go. Let it go, TJ. Don't look back. Atin ang mundong ito. Ikaw at ako. Tayo. Ngayon. Ipinangako mo sa akin na mamahalin mo ako, diba? Dahil sa mga sinabi ng dalaga, kung may natitira pang agam-agam sa isip ng binata, nawala na ito. He claimed her lips once more. Hanggang sa maramdaman niya ang mainit na palad nito sa loob ng kanyang blosa. Humahaplos pa ibabang bahagi ng katawan nito. Napaliyad siya sa sensasyon na naramdaman niya sa ginagawa ng lalaki. They danced to the rhythm as old as the sea, and they climbed heaven hand in hand. Magkasama nilang tinapos ang umaapaw na init ng kanilang katawan. Pagkatapos ng pagniniig, niyakap siya ng binata habang nakahiga sa bisig nito. Parehong naghahabol ng kanilang paghinga hanggang nakatulog na sila. Naalimpungatan si Hana nang hindi niya nadama ang pamilyar na init ng katawan ng lalaki. Bigla siyang tumayo. Hinanap niya ang lalaki sa banyo. Sa kwarto, wala ito. Sa kusina, wala din. Naiyak na siya sa isipang iniwan na siya ng lalaki. TJ! Sumigaw siya. Hanggang sa lumabas, nakita niya maliwanag ang buwan. Hinanap niyang mga mata niya ang lalaki. Hanggang mapadako ang mata niya sa isang pamilyar na bulto ng lalaki na nakasalampak na nakaupo sa dalampasigan. Halos natawa siya sa sobrang tuwa na hindi siya iniwan ng binata. Bago siya lumabas, kumuha muna siya ng comforter sa kanyang silid bago pumunta ng dalampasigan. Nasa malalim na pag-iisip-isip ang binata na kahit siya hindi namalayan ang kanyang presensya. Binukan niya ang comforter at ibinalot sa lalaki. Ani, baby, bakit ka lumabas? Malamig dito. Umupo din siya sa tabi nito. Kinabig naman siya ng lalaki at ipinaloob doon sa comforter. Mas malamig sa silid dahil wala ka, sabi nito. Bago ipinilig ang ulo sa balikat ng binata. Hindi mo ako dapat iniwan. Dahil napahikbi siya. Dahil ilang oras na lang tayo magkakasama. That was the truth. Tapos na ang dalawang maliligayang araw nila. Bukas ay maghihiwalay na sila ng landas at ang lahat ng pinagsaluhan nila sa islang iyon ay mananatili na lamang nakatago sa kanilang mga puso. Tumayo si TJ. Akala niya yayain siya nito bumalik sa silid. Pero pumunta ito sa likuran niya at inayos ang comforter at niyakap siya nito ng mahigpit. Sumandal naman siya sa dibdib nito. Remember the first time we met? Yung sa grocery? Pilit na pinasisigla ang tinig. Paano ko ba yun malilimutan? Ilang minuto ata akong nakatulala sa iyo. Hindi na ako magugulat. Halos lahat ng mga babae ganun din sila. Isa ka lamang sa mga babaeng hindi maitago ang paghanga sa akin, sabi ni TJ. But I must admit, naganda din naman ako sa iyo. Yabang nito, bulalas ni Hana. Bago niya, tinapik ito sa braso. Tumawa ang binata, pero kahit nakatawa ito, makikita mo pa din ang lungkot sa mga mata nito. Duman ang sandaling katahimikan. Kahit anong gawin na pagpasigla nila sa isa't isa, namamayani pa din ang katahimikan. Kung hindi tayo magkatuluyan sa panahong ito, then hintayin kita sa ibang panahon. Basag ang tinig na wika ng binata. Hanggang naramdaman na lang ni Hana ang paggalaw ng dibdib nito na parang umiiyak. TJ, tumingala siya at ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang makita niya ang luwaang muka nito. Kagatlabi si TJ para hindi makalika ng tunog sa pag-iyak. Hana Garcia, sa tamang panahon ay ibibigay ko sa iyo ang pangalan ko. Sa ngayon, ingatan mo muna sa puso mo ang pagmamahalan natin sa isa't isa. I love you, Hana Garcia, my baby.
Tuluyan na siyang napahagulgol dahil doon, iyon ang pinakaunang pagkakataon na sinabi sa kanya ni TJ ang mga salitang iyon na mahal din siya nito. Akala niya maghihiwalay sila na hindi niya maririnig mula rito. Mahal din kita TJ, mahal na mahal, at humagulgol na din siya ng iyak. Habang buhay ko alagaan ang pagmamahal mo dito sa puso ko. Tumayo ang binata. Hi gorgeous, would you care to dance with me? Tiningnan niya ito at pinunasan niya ang mga luha sa kanyang mga muka. Natawa si Hana kahit may mga luha pa ito. Linya ko ata yan ha, nakaingos na sabi niya. Akala niya nasasayaw sila pero parang yakap na yakap lang siya ng binata. At marahang gumalaw ito na parang napakalungkot ang tugtog ng musika. Please take good care of yourself. Promise me, okay? Paano kapag na-miss kita? Pahagul-hugol na sabi niya sa dibdib ng binata. Bumuga ito ng hangin. Balikan mo ang masayang alaala nating dalawa. At palagi mong isaisip na kahit magkalayo tayo, palagi kang nasa isip ko at pag-aari natin ang puso ng bawat isa. Someday, Annie, someday, we will meet again. Oh baby, I love you so much. Hindi na kita makikita pa? Baka pwede tayong magkita kahit isang beses isang buwan. Annie, please, be brave. But, I love you, TJ. Dadalhin mo ang puso ko. At maiiwan din sa iyo ang puso ko, sabi ni TJ. Please, Annie, kayanin mo para sa akin. Kahit anong iyak niya, hindi na mababago ang nakatagdang mangyari sa kanilang dalawa. Si TJ papakasalan ang kaibigan nito, samantalang siya magpapakasal din sa iba. Oras na ng pag-alis ni TJ at nakiusap ito na huwag niyang panoorin ang pag-alis ng yate. Kaya naman naglock siya sa kanyang silid. Umiiyak siya doon sa loob ng silid. Pakiramdam niya ay may namatay na bahagi ng kanyang pagkatao at dinala pa ng binata ang puso niya. TJ, napapikit siya. Sa isipang paalis na ang binata, parang hindi niya kaya. Makakaya niya kayang mabuhay na wala ang binata sa kanya? Nang hindi na niya masyadong narinig ang pag-alis ng yate, patakbo siyang lumabas ng silid at tinakbo ang dalampasigan. Nanlalabo ang kanyang mga mata at nakikita niya na paunti-unting nawawala sa paningin niya. Ibig sabihin, malayo na ito. TJ! Buong lakas na sigaw niya. Huwag mo akong iwan. Please, bumalik ka. Hindi ko kaya. Mahal na mahal kita, TJ. Please, balikan mo ako. At tuluyang humagulgol na siya na nakasalampak sa buhangin. Lumipas ang isang buwan. Nasa restaurant sina Camille at TJ. Salita ng salita si Camille, subalit parang hindi nakikinig si TJ. TJ, nag-angat siya ng tingin at tumingin kay Camille. Kahagaling pa lang nila sa gumagawa ng wedding gown. Bukas na ang kasal nila. May sinasabi ka ba, Camille? Matamang tinitigan siya ni Camille. Napapansin nito na parang tuliro ang binata, wala sa sarili. Camille, parang hindi ako comfortable sa tingin mo yan. May problema ka ba? Camille shrugged her shoulders. Parang ikaw ang hindi comfortable pag-usapan ang kasal natin. Look at yourself, TJ. Tingnan mo ang balikat mo, bagsak pareho. Parang wala ka dito sa harap ko. Uminom ng tubig si TJ at inayos ang sarili. Tama nga si Camille. Bagsak na bagsak ang kanyang balikat at parang nakabaluktot pa ang likod nito. Hindi siya masisisi nito. Kasi kahit nasa Australia ang katawan niya, nasa Pilipinas naman ang isip niya at puso. Isang buwan na ang nakakalipas nang makabalik siya sa Australia. Sa loob ng isang buwan, walang araw, oras na hindi niya naiisip si Hana. He missed her so much. Hindi naging dahilan ang pagkakalayo nila na hindi niya na ito namimiss. In fact, he loved her more which is passing day. Nagdadalawang isip ka na ba sa pagpapakasal sa akin, TJ? Tanong ni Camille. Napatitig si TJ kay Camille. Sa totoo, nung pagbalik niya sa Australia, gusto niyang bawiin yung pinangako niya nito pagpapakasal. Na may minamahal na talaga siya na sa pag-isip-isip niya sa Pilipinas
may natagpuan siyang pagmamahal sa katauhan ni Hana. Subalit, nang makita niya ng malaking pinagbago sa katawan ng kaibigan dahil sa pagbubuntis nito, hindi na niya nagawang sabihin ang tungkol kay Hana. No, wag mo na lang akong isipin, Camille. Ganito ata ang mga lalaki kapag malapit ng ikasal. Papakasalan mo pa rin ba ako? Oh, of course, sagot ni TJ na nauutal pa. Napaiyak naman ang dalaga, kaya paano ba niya bubuksan ang puso sa dalaga kung masasaktan din ito? Pinipilit niyang maging masigla, kahit nahati ang kanyang puso. Aware kasi siya sa pamamagitan ni Ami na si Hana ay itutuloy din ang pagpapakasal nito sa lalaki. Pumayag din na din ito sa kasalan. TJ, shh, Camille, I'm okay. Tapusin mo na ang kinakain mo dahil hindi tayo aalis sa restaurant ito hanggat hindi mo naubos ang pagkain mo. You're so bossy, reklamo ng dalaga. And arrogant too, dagdag pa nito. Subalit doon, naalala naman niya si Hana. Miss na miss niya na talaga ang dalaga. Nami-miss niya ang halik nito, ang yakap, ang mabago nitong amoy. He missed everything about her. Samantalang sa Pilipinas, nasa kwarto si Hana at may biglang tumawag sa kanya na hindi familiar ang number. Yes? Hello? Ang tinig ni Hana. Napapikit si TJ nang marinig niya ang malambing ng tinig na iyon. He missed her so badly. Arawan ng kasal na iyon at hindi niya mapigilan ang sarili na hindi matawagan ang dalaga kahit marinig man lang niya ang tinig nito. Ngayon, nang marinig niya ang boses ng dalaga, mas lalong gumulo ang isipan niya. Hello? Sino ba to? Kapag hindi ka pa nagsalita, ay ibababa ko na ang telepono, ani ni Hana. Kay Ami nanggaling ang number ni Hana. Simula nang bumalik siya sa Australia, ito ang kinukontak niya tungkol kay Hana. Kaya alam nito ang nangyayari sa dalaga. Ami was sweet at nangihinayang din ito sa naging kapalaran nila. Pero umaasa pa din ito na balang araw na sila pa din ang magkakatuluyan. Hindi nagsasalita si TJ at mariing niyang kinagat-kagat ang kanyang labi para pigilin sa pagsasalita. Subalit hindi niya makontrol na hindi maiyak. Bago pa siya nakagawa ng ingay, tinakpan niya ang mouthpiece ng telepono at bumuga ng hangin para kahit papano lumuwag ang kanyang pakiramdam. Subalit nakilala siya ni Hana. TJ? Napaawang ang labi niya nang tawagin siya sa pangalan ni Hana. Hindi niya alam ang gagawin. Pabalik-balik siya sa kanyang silid. I know, that's you, TJ. How are you? I'm fine. Ikaw, kumusta? Parang nabubulunan siya sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Tumingala siya na para bang babalik ang mga lumahagos sa kanyang mga mata. Do you want me to lie? Ani ni Hana. Ani, sabi ni TJ. Ngayon mo lang akong sinubukang kontakin. Parang sinusumbatan niya ito sa hindi nito kinukontak mula na maghiwalay sila. Hindi ko intensyong kontakin ka kahit kailan, Ani. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko sa pagkakataong ito. Why? Because miss na kita ng sobra. Parang mababaliw ako kapag hindi ko man lang marinig ang boses mo sa pagkakataong ito. Ani, ngayon na ang kasal ko. Hirap na hirap siyang banggitin iyon. Narinig niya ang malakas ng pagsinghap ng dalaga at namayani ang katahimikan. Hello, Ani? Hello? Is Anis okay? Sa isipan niya. Paano magagawang isipin na okay siya pagkatapos mong sabihin na ngayon na ang kasal mo? Sumbat ng kanyang puso. Hanggang narinig niya ang pag-iyak nito sa kabilang linya. Naupo siya sa sahig at isinandal ang likod sa pader. Napakasakit sa kanya na naririnig mula sa kabilang linya. Parang pinipiga ang kanyang puso at kung kaya niya lang palang takbuhin ang Pilipinas at yakapin ito sa mga sandaling iyon. Please, Annie, huwag kang umiyak. Mas may hirapan ako. I can't help it. I'm sorry, TJ. Sabihin mo sa akin tungkol kay Brandon Reyes. Ano ba ang gusto niya? Mabait ba siya? May pagkakatiwala ba kita sa kanya? Mabait siya, okay naman.
Matipid nitong sagot. Garalgal na ang kanyang tinig. TJ, I have to go. Tinatawag na ako ni Brandon. Bye. Take care and best wishes. Sa'yo ang puso ko, TJ. Bye. Annie, wait! Naputol na ang koneksyon. He gritted his teeth. He was so damn jealous to that guy. Dahil sa sobrang selos na naramdaman niya, ibinalibag niya ang hawak na telepono. Dahil napakalakas niya, nagkalat ang bawat bahagi niyon sa sahig. Kuya TJ, ready ka na ba? Pupunta na tayo sa simbahan. Boses ng kanyang kapatid. Nasa kotse na sina daddy at mommy. Napapikit siya. Just a minute. Sa kabilang dako, hindi mapalagay sa kakaisip si Hana ngayon na ang kasal ni TJ. Isang sandali, parang namadhin ang tatawad ni Hana. Parang hindi siya makakilos. Parang nawala ang buong lakas niya, para siyang lantang gulay. Hindi niya namalaya na nakaupo na siya sa sahig. Tulalang nakaupo. Hello Annie? Hello Annie? Narinig niya pa ang sinasabi ni TJ sa kabilang linya. Umiiyak siya. Hindi niya kayang pigilan niyon. Her heart was breaking into pieces. Napakasakit niyon. Hindi niya namalaya na parang pinipiga niya ang damit na hawak niya kanina. Animoy sa pamagitan nun ay maibsan ang sakit na nadarama niya. Mabilis siyang nagpaalam sa binata at nagdahilan na lang na tinatawag siya ni Brandon. Gusto niyang umiyak ng umiyak buong maghapon. Tumapa siya sa kanyang kama at doon isinubsob ng ang muka at siyaka humagulgol ng hiyak. Bakit kasi hindi naging mabait sa kanila ang tadhana? Bakit sila pinagtagpo kung hindi naman lang pala sila ang itinadhana? Pero sa isipan niya, kahit ganon, nakilala niya ang lalaki na siya mga ng boss at mahalin ng sobra-sobra. Wala na siyang magagawa sa ngayon. Kailangan niyang tanggapin na wala ng bukas para sa kanila ni TJ at kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Pero napakadaling sabihin, paano ba niya iyon gagawin? Paano ba siya mabubuhay na normal na sa bawat pagtibok ng puso niya, isang pangalan ng lalaki ang isinisigaw nito? Dahil nakasubsob ang mukha niya sa kama, sa pag-iyak, hindi niya namalayan ang dahan-dahang pagsara ng pinto ng silid niya. Hindi siya aware na nakita at narinig siya ng kanyang ama. Nakita nito ang paghihirap niya. Isang umaga, nasa isang 5-star hotel si Hana at Brandon dahil may importanteng ka-meet up ito. Hintay na lang kita sa lobby, ani ni Hana kay Brandon. Napaka-high class ng hotel pero hindi niya ma-appreciate iyon. Kasi kasama niya si Brandon, ang lalaking pakakasalan niya 2 linggo mula ngayon. You have to come with me, ani ni Brandon. Napumutol sa paglalakbay ng isip niya. Si Brandon ay nasa 30 years old na. Kagaya ng kanyang ama, napakabusi ito. Parang ang lahat na sinasabi nito nasusunod. Nung unang makita niya ito, hindi na itago dito ang pagnanasa sa mga mata nito. Pero kailangan niya ito pakisamahan at para mawaglit sa isipan niya si TJ. Pero hindi ito mawala-wala sa kanyang isipan. Sa bawat minuto kasama niya si Brandon, hindi niya maiwasan hanapin ang pagkatao ni TJ dito. Okay, sige. Hindi niya alam nakipagtransaksyon si Brandon sa reception desk habang siya ay nakatanggap ng tawag mula sa kaibigan na si Annie. Hana, where are you? Gusto sana kitang makita at makipagkwentuhan. Where are you? Pwede ka bang pumunta dito sa bahay ngayon? Hello, Ami? I'm sorry, hindi man lang ako nakakatawag sa'yo. Andito ako sa Aloha Hotel Alabang with Brandon. Napasipol si Ami sa kabiling linya. Hindi alam ni Hana kung ano ang sasabihin. Napatingin siya kay Brandon at bigla niyang nakita na may inabot ang staff kay Brandon na susi ng isang kwarto. Kinabahan siya roon. Ang sabi sa kanya ay may kakatagpuan lang ito na business associates doon. Pero bakit kailangan may susi sa isang hotel suite? Hana, nandiyan ka pa ba? Pwede ka bang pumunta dito? Meron akong sorpresa para sa'yo. Parang wedding present na din sa'yo. Pagbibira nito sa kanya. Yes, sige. Dadan ako dyan pagkatapos ng meeting ni Brandon. Meeting?
Are you sure meeting yan? Hindi na siya nakasagot sa kaibigan dahil tinawag na siya ni Brandon. Ami. Tatawag na lang ako sa'yo uli mamaya. Bye-bye. Sumunod naman si Hannah kay Brandon. Nang nasa elevator na sila, gusto niyang tanungin si Brandon kung bakit isinama pa siya nito at may susi ito. Subalit hindi niya nagawa dahil may kausap ito sa cellphone. Hanggang nakarating sila sa room. Sa wakas, nandito na tayo sa private room. Brandon, anong ibig mong sabihin? Kinakabahan niyang tanong. Kailangan ko pang magpanggap na may kausap sa telepono para hindi mo ako tanungin tungkol dito at madala dito ng kusa. Mula nang makilala niya ito, ilang beses ito nagsasabi sa kanya na gustong may mangyari sa kanila bago silang ikasal. Pero hindi niya ito pinapansin. Pero ngayon, nilinlang siya nito para masolo siya. We're going to spend the night here, together, ani ni Brandon. No, Brandon, sabay tulak sa lalaki. Lumapit ito muli at hinawakan siya sa balikat at hinalikan. Ilang beses na ginagawa yun sa kanya ni Brandon. Hinahalikan siya, hinahawakan, pero nakakaiwas siya. Siguro hindi na napigilan ito ang pagnanasa sa kanya, kaya gumawa na ito ng paraan. Ano ka ba, Hannah? Alisin mo nga ang kaartehan mo. Ano pa bang inaayaw mo? Gagawin din natin ito after natin ikasal, ani ni Brandon. Yun na nga, malapit na tayong ikasal at ibibigay ko din sa iyo ang gusto mo, pero hindi ngayon. Hannah, kailangan na natin yun gawin. Magpapakasal na tayo, kaya dapat ngayon pa lang alam natin pareho na compatible tayo sa isa't isa. Naintindihan mo ba ako? Naniniwala kasi ako kapag compatible sa kamang ay isa yun dahilan para maging successful ang marriage. Siguro sa isipan niya. Pero para kay Hannah, kahit kailan hindi magiging successful ang marriage nila. Kasi alam niya na hindi din siya mahal ng binata at tanging pagnanasa lang nito ang nakikita niya. Si Brandon ay kilala sa pagiging playboy. Iba't ibang babae ang kinakasama nito. Pero sa totoo, hindi talaga si Brandon ang issue rito. Ayaw niya kasi may ibang lalaki ang hahawak sa katawan niya or hahalik man lang. Lalo na makipagtalik pa. Isang lalaki lang ang hinahanap ng kanyang katawan. Nakita niya ngiti-ngiti ang binata at bigla siya nitong kinabig at pinahiga sa kama at pilit hinahalikan. Habang ang mga kamay niya ay iniipit nito ng dalawang kamay niyon. Halos hindi siya makagalaw. Sobrang init na ako sa iyo, samantalang ikaw parang kasing lamig ng yelo. Pero tutunawin ko yan. Saka siya siniil ng halik nito. Mapangahas, mapanakit. Patuloy siyang nanlaban, subalit malakas ito. Naiiyak na siya. Oh God, please, help me. Bulong niyan sa isip. Halos nasasaktan na si Hannah sa ginagawa ni Brandon. Naisip niya na totoo palang issue na nirape nito ang isang girlfriend nito. Kinalabutan siya sa isipang iyon. Nakaisip siya ng paraan kung paano makakatakas sa lalaki. Dahan-dahan siyang nanlambot. Tumugon siya sa halik nito. Kahit nandidiri siya sa ginagawa niyang paghalik, tinitiis niya iyon. Nang maramdaman niya dito na para siyang tinatangay ng halik, iniwanan ang labi niya ni Brandon at hinubad ang polo nito at ngumiti ito sa kanya. Sabi ko na sa'yo, bibigay ka din sa akin. At muli siya nitong hinalikan. Niyakap niya ang braso niya sa katawan nito at ramdam niya ang parang nagugustuhan ng lalaki ang klase ng paghalik niya hanggang nag-ipon siya ng lakas at kinagat ang ibabang labi nito at ubod lakas niyang tinuhod at itinulak ito at tumakbo siya. Napasigaw si Brandon sa sakit at hapdi na dulot ng ginawa niya. Subalit bago pa siya makalayo, inabutan na siya nito. Nadapa siya dahil natiso siya sa carpet. Tatayo na sana siya nang abutin nito ang paa niya. You bitch, sigaw nito sa kanya. Dinaganan siya para hindi siya makaalis. Pinatong nito ang katawan sa katawan niya dahil namimilipit pa din ito sa sakit. Nanlaban si Hannah, subalit napakalakas ng lalaki at napakabigat ng katawan nito na nakapatong sa kanyang katawan. Nagkakawag at nagpupumigla siya, ngunit hindi talaga siya makaalis dito. Hanggang hulihin nito ang magkabilang puluswan niya na mas lalo siyang hindi nakaalis sa pagkakadagang ng katawan nito. Nagmamakaawa na siya na pakawalan siya ng binata.
pero para itong nauulol na ngumingisi pa. Brandon, please, pakawalan mo na ako. Siguro pagkatapos natin gawin ito, at muli na naman siya nitong sinibasib ng halik. Dahil sa papupumiglas niya, nagalit si Brandon at sinampal siya nito. Nalasahan niya ang alat ng dugo na nasa gilid ng kanyang labi. Hindi pa ito nakontento doon at sinikmuraan siya. Napapilipit naman si Hana sa sakit na dulot ng pagsuntok ni Brandon sa sikmura niya. Dahil sa takot, sakit na naramdaman ni Hana at pagod, nawalan siya ng ulirat. Inihiga siya sa kama ni Brandon habang walang malay at ang kamay niya tinali iyon para kung magising man siya sa gagawin nito, hindi siya makakatakas. Nang matapos si Brandon sa pagtali sa kanya, kumuha ito ng alak at uminom at ngiting-ngiti na animoy na uulol. Umupo ito sa tabi niya at hinahaplos ang kanyang katawan. Nasa ganong tagpo nang mabugaran ito ni na TJ, Camille at Hami sa silid. Walang inaksayang pagkakataon, sinuntok ng sinuntok ang muka ni Brandon ni TJ. Parang hindi tao ang sinusuntok ni TJ. Hindi niya napigilan at mas lalo siyang nagalit nang makita niya na pumutok ang labi ni Hana habang nakatali ang kamay nito. Inindyan niya ito ng suntok. Hindi nakailag si Brandon kasi lasing na ito. Inawat naman siya ng dalawang babae dahil baka mapatay niya ito. TJ, tama na. Baka mapatay mo siya. Awat sa kanya ni Camille. Hindi na nakatayo si Brandon. Halos putok ang labi nito sa suntok ni TJ at may mga marka ng suntok sa muka at putok ang nasa itaas ng kilay nito. Galit na tiningnan ni TJ si Brandon. No, Brandon, no, pabiling-biling si Hana sa higaan niya. Shh, Ana, thank God you're safe now. Boses ng isang babae. Hindi familiar sa kanya ang boses. Pinapakalma siya nito. Maya't maya naramdaman niya ang mainit na palad na humawak sa kanyang kamay. Hindi pamilyar sa kanya pero damay niya ang init at sarisaring emosyon na napapaloob sa kamay na iyon. Gusto niyang magmulat pero parang hinihigop pa siya ng antok. Ilang oras ang lumipas, nagising ulit si Hana. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Pamilyar ang lugar sa kanya. Silid niya iyon sa bahay nila. Hindi pa maayos ang nasa isip niya. Unti-unti niyang inaalala ang nangyari. Natakot siya at hinanap niya si Brandon sa silid at wala ito. Ang nakita niya, isang bulto ng lalaki na nakaupo sa upuan sa katabi ng kama niya. Tulog at nakayukyuk ito. Papa, tawag niya rito. Binabantayan siya ng kanyang ama. Bigla namang sumigla ang kanyang pakiramdam. Biglang umangat ang isang kamay niya at gusto niyang haplusin ang muka ng kanyang ama. Nangilid ang luha sa kanyang muka. Sa isipang binabantayan siya ng ama. Ngunit biglang nagising ang kanyang papa at nabitin sa ere ang kamay niya. At agad ginanap naman iyon ng kanyang ama at dinala sa pisngi niya iyon. Hana, anak, tawag sa kanya ng ama. Napapikit si Hana at dinama iyon. Kahit napapikit siya, hindi niya pa din napigilan na hindi humagos ang luha sa mga mata niya. Sa matagal na panahon, ngayon lang siya nito tinawag na ganon. Napakasarap pakinggan. Papa, si Brandon. Si Brandon, papa, sabi niya. I know, anak, at nagdilim ang muka nito sa galit. Pabayarin ko siya sa kapanghasan niya. Thank God, you're safe now. Hindi ko alam na ganong klase siyang tao. Kung napahamak ka sa kamay niya, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa kanya. At hindi ko din alam ang sasabihin sa pagharap sa puntod ng iyong mama. I know, hindi ako naging ama sa iyo, anak. Patawarin mo ako. Masyado akong nasaktan sa pagkawala ng mama mo. Alam ko unfair yun sa iyo. Subalit lubos akong nasaktan ng pagkawala niya. Kaya naghanap ako ng pagbalingan ng sisi ng pagkawala niya. Pero maniwala ka, mahal kita, Ana, anak kita. Alam kong hindi ko napadama sa iyo ang pagiging ama ko. Pero sa sarili kong paraan, mahal na mahal kita. Gusto ko lang ikaw mapabuti. Napahagulgol ng hiyak si Ana. Ang kanyang mama ay namatay dahil sa car accident. 5 taong gulang pa lang siya noon. Wala siyang alam sa buong detalye. Ayon sa yaya niya, nagtagpuan sila ng sumaklulusa na niyayakap siya ng mama niya na wala ng malay. Kaya namatay ito na pinaprotektahan siya at sa isipan na yun, naging malamig sa kanya ang kanyang ama dahil doon siya ang sinisisi kung bakit nawala ito.
Sorry anak, hindi ko alam na ako pa pala ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Hindi ko alam na may kaso ang lalaking iyon. Tama na papa, huwag na kayong umiyak. Tapos na po iyon. Siguro hinayaan nyo na mangyari para mapaglapit tayong muli. Ang magandang naidulot ng pangyayari ay ang pagkakaayos natin. At yumakap siya rito. Yumakap din ng mahigpit ang ama. Napakagaan sa pakiramdam na okay na tayo papa. Mas gagaan pa ang pakiramdam mo kung sasabihin ko sa iyo na kahit nangyari ang ganito, iurong ko na talaga ang kasal ninyo. Nagtaka siya sa ama. Umiwalay siya rito. Papa? Yes, tama ang narinig mo anak. Nakita ko kung paano ka umiyak kahapon. Napaisip ako at namulat. Gusto ko lang naman na pamapabuti ka. Pero kung hindi mo yun gusto, hindi ko yun ipipilit sa iyo. Bilang ama, gusto kong maging masaya ka. Kahit sinong ama ayaw makita ang kanilang mga anak na nasasaktan. Kaya, kinausap ko si kumpare pero hindi siya pumayag. Sinabi ko, babayaran po ang moral damage kung ipipilit nila. Pero hindi ko naman alam na magkasama kayo ng lalaking iyon. Buti na lang, save ikaw. Naisip ni Hana, maliban sa pananakit ng sikmura at katawan, ay wala na siyang ibang naramdaman. At sigurado naman siya, hindi siya nagalaw ni Brandon. Paano narito ako sa bahay? Ang alam ko, nawalan ako ng malay. Pero bago pa nakasagot ang ama nito, bumukas ang pinto at niluwat niyon si TJ. Natuon doon ang pananginit ni Hana. Biglang sumigla ang mukha ng dalaga, subalit napalitan agad ng lungkot na makitang isang babae na nakasunod dito. Halata ng tiyan nito na buntis. Sa isipan niya, ito si Camille, ang babaeng pinakasalan ni TJ. Parang tinusok ng karayom ang kanyang puso sa isipang iyon. Sa isipan niya, anong ginagawa ng mga ito sa bahay nila? Anak, lalabas muna ako. Maiwan ko muna kayo dito. Si Brandon ay nasa hospital pa. Pero sa likod ng bakal siya magpapagaling, aniya ng ama. Pero papa, gusto ni Hana na tumutol na maiwan siya sa loob ng silid na kasama sina TJ at Camille. Pero wala siyang nagawa nang hadgad siya ng ama sa pisngi. TJ, ikaw na ang bahala sa anak ko. Make her happy. Tinapik pa nito ang balikat ng ama. Nagtaka at nabigla si Hana. Bakit ganun ang sinabi ng kanyang ama kay TJ at sa harapan pa mismo ng asawa nito? Yes sir, I will. Ako na ang bahala sa kanya. Sisiguraduhin ko po iyon, sagot ng binata sa ama niya. Seryoso ang mukha ng binata mula nang pumasok ito sa kwarto. Hindi niya mawari kung ano ang nasa isip nito. Lumabas ng kwarto ang papa niya at hindi niya alam kung paano sisimulan ang usapan sa pagitan nilang tatlo. Hi, si Camille ang unang nagsalita. Maganda si Camille, maamo ang muka. Camille was so charming. Nakadama siya ng konting selos dito. Hello, simpleng bati niya rito. Hey TJ! Ano ba? Siniko ni Camille si TJ kasi kanina pang nakatayo lang ito at seryosong muka. Wala man sinasabi. My gosh TJ, ipakilala mo na ako para makalabas na ako at makapagsulo na kayo. I know, kailangan nyo magsulo at mag-usap. Tingnan mo mukha mo, ayusin mo nga yan. Wala na dapat alalahanin. Okay na ngayon si Hana. Look at her. Kumunot ang no ni Hana. Parang nahihiwagaan siya sa mga kilos nito. What's happening? Sa isip niya. TJ sighed. Hana, meet Camille. She's your wife. Hindi na napigil sambit niya dito. Nalungkot naman siya. Tumawa si Camille. I'm his best friend and not his wife. Nabigla si Hana. Bumuka ang labi niya pero walang boses na lumabas. Ikinagagala kitang makilala Hana. Nilapitan at hinagkan siya sa pisngi ni Camille. I know you are wondering now. TJ will explain everything. And for now, I have to leave para makapag-usap kayo. Kapag okay ka na, lumabas tayo at makapag-banding, okay? Tumango lang si Hana at naguguluhan pa din. It's nice meeting you. Maraming ikwento si TJ tungkol sa'yo. Really? Si Hana. Well, labas na Camille. Putol sasabihin pa ni Camille kay Hana. Saka na kayo magchismisan, sabi ni TJ.
Yung huling salita ay biro pero parang wala sa mukha nito ang pagbibiro. Natawa si Camille. See, ipinagtatabuyan na ako para masulog ka na. Okay, lalabas na muna ako. Pagkalabas ni Camille, tiningnan niya si TJ. Nakatitig ito sa kanya. I thought, ikaw ang naatasan magpaliwanag sa akin ng lahat. Agad-agad naman lumapit si TJ at niyakap siya ng mahigpit. Alam niya at ramdam niya ang pangungulila nito. Pareho lang sila, kaya gumanti din siya ng yakap. Ninamnam nila ang sandaling iyon. Ilang araw, linggo, ang pananabik nila sa isa't isa. Patawarin ako ng Diyos kung napahamak ka sa mga kamay niya. Mapapatay ko siya. Thank God, we got there in time. Anong ibig mo sabihin? You got there in time. At akala ko ba, kinasal na kayo ni Camille? Bakit kayo narito? At bakit sinasabi niya na hindi pa kayo kasal? Shh! Please, Annie. Hayaan mo muna akong yakapin kita. At lalo itong humigpit sa pagkakayakap sa kanya. At gumanti din siya. Pumikit siya. Nasa isip niya, may panibagong bukas na ba para sa kanila ni TJ na naghihintay? Linto man ang isip niya pero parang gumagaan ang pakiramdam niya at parang may natatanaw na siyang pag-asa. Kumalas siya sa pagkakayakap. TJ, papatayin mo ako sa kakaisip. Sabihin mo na sa akin ang lahat. Please. Umiwalay na din si TJ sa pagkakayakap nito. At matamang tinitigan siya at nagsalita ito. I love you so much, Annie. Binigyan niya ng diin ang bawat salitang iyon. Ikinulong ni TJ ang mukha ng dalaga sa kanyang mga palad at tinitigan siya. TJ, anas ni Hana na napapaluwa na. Handang gawin ni TJ ang lahat para kay Hana dahil ito ay ang buhay niya. Mamuhay na wala ito sa tabi niya ay napaka-imposible. Annie, hindi ko alam kung ano ang meron sa iyo na napapangiti mo ako. Hindi ko alam kung anong ginawa mo pero naging masaya ako. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo para maramdaman ko ang ganito sa iyo. Pero ang alam ko lang ay mahal kita. Mahal na mahal kita. Tuluyan ang humagos ang luha sa mata ni Hana. Hindi aware si TJ na umiiyak na din habang nagsasalita ito at pinupunasan iyon ni Hana. Alam kong mahal mo ako at alam mo din na mahal kita, TJ. Hindi ba? Pero may bukas na bang para sa ating naghihintay? Yes, baby. May bukas na para sa ating pagmamahalan. Isang maliwanag at masayang bukas, mapayapa at puno ng pagmamahal ang naghihintay para sa ating dalawa. Listen, Annie, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Hindi pa lumalabas ng kwarto si TJ. Tinatawag na siya ng kanyang kapatid para pumunta ng simbahan. Naiinip din ang magulang niya kaya pinuntahan na siya sa kwarto at nabigla ang mga ito sa nagdatna nila. Nakaupo at umiiyak si TJ sa ibaba ng kama at gulong-gulo at nagkalat ang bahagi ng mga telepono sa sahig. Kinausap nila ito. Your dad is right, TJ. Listen to your heart. Follow your heart. Kung ano man ang magiging desisyon mo, susuportahan ka namin. Hindi siya sumagot at narinig niya ang pagpapalayong mga yabag nito. Bumuga siya ng hangin at naisip niya ang masasayang alaala nila ni Hana sa isla. Isang araw na pinagsaluhan nila, paulit-ulit yun lumilinaw sa kanyang isipan. Pareho sila ni Camille na gustong magkaroon ng masayang pamilya. Pero paano niya ba yun maibibigay o magagawa kung iba ang minamahal niya? Dapat nasa simbahan na siya ngayon na nagsusumpa sa babaeng pakakasalan niya. Pero ayaw niyang dayain ang sarili at mangako sa harap ng altar na alam niya hindi niya lubos ang pagmamahal niya rito. Iba ang tinitibok ng puso niya. Gusto niyang iharap sa dambana ay yung babae na pangangakuan niya ng katapatan at pag-ibig at alam niya hindi si Camille iyon. At kapag tinuloy pa din ang pagpapakasal niya, mawawalan siya ng silbi sa buhay at sa huli, hihingiin ni Camille ang kalayaan kasi pareho hindi sila masaya sa isa't isa. Iniayos niya ang sarili at tumayo. Buo na ang kanyang loob na hindi niya itutuloy ang kasal. Tinungo niya ang pinto. Nabigla siya sa pagbukas ng pinto ay akto naman kakatuksa na si Camille.
at nakita niya hindi ito nakapagbihis pangkasal at nasa likid nito ang kanyang mga magulang. Agad niya ito pinapasok sa loob at nag-usap sila. Anong ginagawa mo dito, Camille? At bakit hindi ka pa nakapagbihis? Tinatawagan kita kanina pa pero out of coverage ang cellphone mo. Kaya naman pala. Nakita nito ang mga nagkalat na bahagi ng cellphone niya. Camille, kailangan natin mag-usap. Sorry Camille, patawarin mo ako. Gusto kong maging tapat sa'yo. Nung pag-uwi ko sa Pilipinas, may nakilala ako at may minahal ako. I think I can't marry you. Gusto ko man tuparin ang pangako ko sa'yo. Pero, shh, TJ, please stop. Iniharang ni Camille ang daliri para patigilin ito sa pagsasalita. May kinuha itong 2 plane tickets papuntang Pilipinas. Nagtataka siya kay Camille. Para saan ito? 2 iyan, isa sa iyo at isa sa akin. Nakapag-isip-isip na ako, TJ. Hindi ko dapat sisihin ang magiging anak ko sa nangyari sa akin. Tatanggapin ko at mamahalin ko siya ng buo. At dapat hindi kita isinama sa gulong ito. Hindi kita kayang itali sa akin na alam ko na hindi kita mapapaligaya at hindi ka liligaya sa akin kailanman. Oo, alam ko, mahal mo ako, pinapahalagahan mo ako, pero magkaiba yun ang pagmamahal at pag-ibig. Madaling basahin ang kilos mo. Mula nang bumalik ka rito, alam ko may umuukupa na dyan sa puso mo. Tinuro nito ang dibdib niya. Isang pagkakamali kung itutuloy pa natin ang kasalang ito. At sa wakas, natauhan ka din pala, ngumiti si Camille sa kanya. 2 iyan, kaya tayong 2 ang pupuntang Pilipinas para makilala ko ang mapapangasawa ng kaibigan ko. Niyakap ng maigpit ni TJ si Camille. Salamat Camille. Gumanti din ng yakap si Camille. Umuwi kami ni Camille dito at si Ami lang ang kinukontak namin sa bagay na iyon. Nagtaka si Hana. Si Ami? Yes. Wait. Ikaw yung sinasabi niyang sorpresa at regalo sa akin? Napangiti ito. Yes. Nung nalaman ko na sa Aloha Hotel kayo, bigla akong kinabahan at hindi ko alam kung bakit kaya kinausap ko si Ami. Pero paano niyong nalaman kung saang kwarto kami? Mahirap yun kasi 5-star hotel iyon, mahigpit doon. Tama ka. Pero iba na kapag may-ari ng hotel ang nagdesisyon. So, sa asawa pala ni Ami ang hotel na iyon? No. Sa kaibigan nito, pinakiusapan ni Albert ang kaibigan niya, pero parang gano'n na nga si Albert ang nag-insist doon, kaya nalaman namin kung saang kwarto ka dinala. Noon lang ako kinabahan ng sobra. Nagpasama kami kay Ami at bumalik sa isipan niya ang yung tagpo na nabuganan niya. Ngumingisi at hinaplo si Hana ng lalaki habang sinisimsim nito ang alak na hawak nito at habang tulog si Hana at nakatali. TJ, tawag ni Hana sa binata. Hinahaplos na pala nito ang muka ng binata kasi nagagalit na naman ito sa isipang iyon. Lumambot ang ekspresyon ng muka ng binata. Umiti ito. We got there in time, baby. Hindi pinahintulutan ng tadhana na may mangyari sa'yo at muli siya nitong niyakap. Sinisiguro ko sa'yo, baby, hindi niya mapakinabangan ang muka niya at magpapagaling siya sa likod ng selda. Tama na, TJ. Okay, I'm fine now. Tumango naman ito. Okay na pala kami ni Papa. Masayang pagbabalita nito sa binata. I know, at nag-usap na din kami at nasabi ko na din ang sa kanya ang tungkol sa atin. Napakasaya ko, baby. Sa wakas, tinigil na ng tadhana ang paglalaro sa atin. Everything is okay now, baby. May bukas na tayong haharapin. At hinaplos nito ang gilid ng labi niya na may sugat. Masakit pa ba? No. Hindi na kung hahalikan mo ako. Kiss me, TJ, sabi pa nito. Napalunok naman siya at biglang uminit ang kanyang pakiramdam. Isang babae lang talaga ang makakapagpadama sa kanya ng ganun. Kanina pa kita gustong halikan, angkinin ang mga labi mo. Kaya lang baka masaktan ka. Bakit naman? Well, pagkatapos ng pinagdaanan mo sa lalaking iyon, ngumuso naman ang dalaga. Sige ka, hahalik ka ba? O hindi na kita papayagan humalik kahit kailan. Ngumisi si TJ at tumayo ito at tinungo ang pinto para ilak iyon. Pagkatapos pagsaluan ang mainit na sandali, pareho sila nakahiga sa kama at yakap-yakap ni TJ si Hana. You are like air, Annie. I need you para mabuhay. Mahal na mahal kita ng sobra. At mas sasaya pa ako
Kung papayag ka na dalhin mo ang pangalan ko, will you marry me? Agad naman namuo ang luha sa mga mata ni Hana. Bakit hindi? Alam mo ba na tanging ikaw lang ang kilala ng pusong ito? At ikaw lang ang hinahanap ng katawang ito. Walang iba, TJ, ikaw lang. I love you. Yes, I'll marry you. Ngumiti ng maluwag ang binata at niyakap siya nito. Gagawin ko ang lahat, maging masaya ka lang, baby. Sisiguraduhin ko na sa bawat araw, palagi kang masaya. Hinalikan siya nito sa noo at niyakap siyang muli. Isang buwan pagkatapos ng kasal, nasa isla sina TJ at Hana. Mas pinilit nila doon ganapin ang kanilang honeymoon. May masaya at malungkot na alaala kasi sila doon, pero sa ngayon mas gusto nilang magkaroon ng mas magandang alaala sa islang iyon. Nasa dalampasigan sina TJ at Hana habang magkayakap, sabay nilang pinapanood ang paglubog ng araw. Pinaharap siya ng binata at nagsalita. Dito tayo magsisimula ng panibagong umaga, sabi ng lalaki na tila'y kumikislap pa ang mga mata nito. At unti-unting bumababa ang mga labi at sinalubong naman iyon ni Hana. Habang magkahinang ang kanilang mga labi, naramdaman ni Hana na unti-unti siyang lumulutang. Kaya pala, binubuhat siya ng binata. Hindi alintana ang bigat niya. Patuloy ang paghalik habang binabagkas ng lalaki ang bahay nila para doon muling pagsaluhan ang init ng pag-iibigan nila. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana lubos niyo po itong nagustuhan. Maraming salamat mga kaibigan, hanggang sa panibagong kwento ng pag-ibig dito sa Asian Love Stories. Kung naibigan nyo ang ating kwento, paki-like, subscribe, and hit the icon bell para updated ka sa mga susunod ko pang mga video.